Makalipas ang ilang mga oras ay nagpatuloy na nga na naglakbay ang mga guard kasama ang hukbo ng Black Demon Cavalry sa gitna ng kagubatan, makikita sa labas ng karwahe ang mga tagasilbi ng Crown Prince na naglalakad kasama ang mga kawal. Samantalang itong si Jinchen ay tahimik lang na pinapakiramdaman ang kanilang buong paligid at mayroong malalim na iniisip, dahil kanyang iniisip ang kanilang usapan kanina ng general ng mga guard patungkol sa Crown Prince. Sa kanilang usapan kanina ay tinanong niya ang pinuno ng mga guard na kung totoo raw ba na ang bata na nasa loob ng karwahe ay ang binhi ng Emperor. Ipinaliwanag naman sa kanya ng pinuno ng mga guard na kanilang e-escort ang batang Emperor para makasakay ng barko at pumunta sa mas ligtas na lugar. Kahit na ipinaliwanag na ng pinuno ng mga guard ang lahat kay Jinchen ay hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa karwahe dahil malakas ang kanyang kutob na mayroong mali dito. Sa kasalukuyan ay inabot na sila sa paglubog ng araw sa walang tigil nilang paglalakbay papunta sa Pangpang kung nasaan naghihintay ang barko na kanilang masasakyan upang makapaglayag sa timog. Makalipas ang kinabukasan sa kinaroroonan naman ng mga barko ay makikita dito ang isang hukbo na kanilang binabantayan ang barko laban sa mga sundalo ng Tang, at sa gitna ng daanan ay makikita ang hukbo ng Black Demon Cavalry at ang karwahe ng Crown Prince na malapit na silang makarating sa pangpang ng dagat. At nagsalita itong isang sundalo kay Jinchen na sa ganito raw na oras ay dapat makarating na sila sa dagat kung nasaan naghihintay ang mga barko bago patuluyan na sumikat ang araw. Ngunit nagulat si Jinchen dahil narinig niya ang boses ng isa niyang sundalo na ito ay sumisigaw na mayroong masamang balita, sinabi pa sa kanila ng sundalo na mayroon raw silang kalaban na paparating dito sa kanilang kinaroroonan. Nang pagtingin nila sa kanilang ibaba ay dito nakita nila ang maraming hukbo ng Tang na nakasakay ng kabayo na papunta sa kanilang kinaroroonan. Makalipas ang ilang sandali ay malapit nang dumating ang hukbo ng Tang na nakasakay ng kabayo at handa na itong makipaglaban sa hukbo ng Black Demon Cavalry. Nang nakita ito ni Buro ay agad niyang itinaas ang kanyang palakol para kanya nang pugutan ng mga ulo ang mga sundalo na naglakas ng loob na umatake sa kanila. Sabi din ni Uro na ang kanya lang raw mga palaso ang bahala para tapusin ang mga buhay ng kanilang kalaban. At nagsalita sa kanilang lahat si Jinchen na sumunod raw ang iba sa kanya at kanilang harangan ang mga sundalo ng Tang, at ang iba naman sa kanila na naiwan ay protektahan ng Emperor. Sa ibinigay na utos ni Jinchen sa kanyang mga sundalo ay makikita ang kanyang hukbo na nahati sa dalawa. Ang iba ay pumunta sa mas ligtas na lugar at ang iba naman ay kanilang pinuntahan kung nasaan ang hukbo ng Tang. Samantala nang nakita ng hukbo ng Tang ang hukbo ng Black Demon Cavalry ay sinisigaw ng isang sundalo sa kanyang mga kasama na magmadali sila na kanilang atakihin ang kanilang kalaban at ni isa ay dapat walang matira sa kanila. Pero makikita lang ang hukbo ng Black Demon Cavalry na kanilang hinihintay ang hukbo ng Tang na makalapit sa kanila. At agad din na inutusan ni Jinchen si Uro na kanyang patamaan ng mga palaso ang hukbo ng kanilang kalaban. Dahil sa utos ni Jinchen kay Uro ay lumapit na nga sa gitna si Uro para kanyang patamaan ng palaso ang sundalo ng Tang, pero makikita lang itong hukbo ng Tang na mabilis nilang pinatakbo ang kanilang mga kabayo para makipaglaban sa hukbo ng Black Demon Cavalry. Kasabay nito ay itinutok ni Uro ang kanyang pana sa kanilang itaas, maging ang ibang mga sundalo ay kanila din itinutok ang kanilang pana, tawang-tawa pa itong si Uro dahil itong kanyang isang palaso ay 2 tao ang maaring matamaan nito. Matapos banggitin ni Uro ang salitang yun ay tuluyan na nga niyang pinakawalan ang kanyang palaso papunta sa kanilang itaas, maging ang iba pang mga sundalo ay kanila na din pinakawalan ang kanilang palaso para patamaan ang hukbo ng Tang. Sa isa lang na segundo ang lumipas ay maririnig sa buong lugar ang malakas na sigaw ng mga sundalo ng Tang dahil isa-isa silang tinamaan ng mga palaso ng hukbo ng Black Demon Cavalry. Nang nakita ni Jinchen na abala pa ang ibang mga sundalo sa pagdepensa sa kanilang mga sarili ay agad niyang pinatakbo ng mabilis ang kanyang kabayo, maging ang iba pa niyang mga kasama ay sumunod na din sa kanilang general para kanilang palibutan ang hukbo ng Tang. Dito ay tumakbo sila papunta sa gilid ng hukbo ng Tang para wala na itong daanan na maaari nilang matakasan. Habang kanilang inikutan ng hukbo ng Tang ay walang tigil nilang pinatamaan ng pana ang bawat sundalo na kanilang nakita na gumagalaw. Samantalang itong si Jinchen ay isa-isa niyang pinugutan ng mga ulo ang bawat sundalo ng Tang na kanyang madadaanan. Sa itaas naman ng kabundukan ay makikita itong isang general ng Tang na kanyang pinapanood ang kanyang hukbo na nakikipaglaban sa hukbo ng Black Demon Cavalry. Nang kanyang nakita na dahan-dahan na namamatay ang kanyang mga sundalo ay halos napalunok na lang siya ng laway.
Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng karawahe ng Crown Prince ay makikita sila na mabilis na tumakbo para makatakas sa banta ng hukbo ng Tang. At sa loob ng karawahe ay tahimik na binabantayan ng isang tagasilbi ang Crown Prince, habang mahimbing na natutulog ang bata ay sinabi ng babae sa kanya na huwag raw itong mag-alala dahil magiging maayos ang lahat. Ngunit nagulat ang babae na masyadong natulala dahil bigla na lang tumagos sa loob ng karawahe ang isang palaso at muntik na silang matamaan. Sa nangyari ay sumisigaw itong babae na nagbabantay sa bata na masyadong natakot sa posibleng mangyari sa kanila. Dahil sa ingay na nilikha ng babae ay umiiyak itong Crown Prince kaya tumahimik ang babae sa kanyang pagsigaw at hindi maalis ang kanyang tingin sa bata. Habang walang tigil na tumakbo ang hukbo ng guard ay maririnig naman ang boses ng mga sundalo na kanilang sinisigaw na ang puwersa raw ng mga sundalo ng Tang ay dumating na sa pangpang ng dagat katulad nila. Inutos din ng isang sundalo sa kanyang mga kasama na ang mga sundalo raw na mayroong mga shield ay sumunod sa kanya para kanilang harangan ang mga palaso ng kalaban. Makikita ang karawahe na malapit na silang dumating kung nasaan ang barko, ngunit sumambulat sa kanilang harapan ang iba pa nilang kasamahan na mga sundalo na nakabantay sa barko na abala sa pagdepensa sa kanilang mga sarili. Kahit pinaulanan na sila ng daan-daan na mga palaso ay pinipilit pa rin nila ang kanilang mga sarili na hindi sila matamaan at walang mamatay sa kanilang grupo. Matapos magpaulan ng mga palaso ang sundalo ng Tang ay agad silang tumakbo para salakayin ang mga sundalo na nakatago sa kanilang mga shield. Pero kahit na ganoon ay mas hinigpitan pa ng mga sundalong bantay ng barko ang kanilang mga depensa at kanilang hinahanda ang kanilang mga sarili sa papalapit na hukbo ng Tang. Sinabi din nitong isang lalaki sa kanyang mga kasama na hindi raw sila dapat na sumuko, hanggang sa dumating dito ang batang emperor. Idinagdag pa niya na kinakailangan raw nila itong tiisin hanggang sa dumating dito ang dakilang envoy, ang lalaki pala na ito ay si Mount Geriyong na galing sa Gory Sword School. Kahit sobrang lapit na ang hukbo ng Tang ay mas nilakasan ni Geriyong ang kanyang sarili para bahagyang pigilan ang hukbo ng Tang sa kanilang masamang binabalak. Kasabay nito ay walang takot na tumakbo ng mabilis si Geriyong para kanyang salakayin ang papalapit na sa kanila na hukbo ng Tang. Sa itaas naman ng kabundukan ay makikita dito ang general ng hukbo ng Tang na kanilang hinarang ang daanan ng grupo ni Jin Chen. Sabay nagpakilala ito kay Jin Chen na siya raw ay si Chung Hyun, isang mataas na general ng dakilang imperyo ng Tang. Pero kahit ipinakilala na ni Chung Hyun ang kanyang sarili kay Jin Chen ay hindi ito tumugon sa kanya. Bagkus seryoso lang itong nakatingin sa kanyang mga kalaban. Pinayo pa ni Chung Hyun kay Jin Chen na kapag voluntaryo raw siyang sumuko sa kanya ay kanyang tinitiyak na personal niyang hihilingin sa kanilang dakilang kamahalan na sila ay sumali sa kanyang hukbo at sasama sa kanila para sa mga digmaan. Matapos banggitin ni Chung Hyun ang salitang yun ay nakangiti ito na kanyang tinanong si Jin Chen na kung ano raw ba ang kanyang pasya para sa kanyang alok. Dahil dito ay biglang ipinikit ni Jin Chen ang kanyang mga mata na parabang nagpapakita ito na kanyang tinanggap ang alok ni Chung Hyun. Nang nakita ni Chung Hyun ang reaksyon ni Jin Chen ay masyado siyang natawa dahil inaasahan na raw niya ang ganitong mga kaganapan. Ngunit hindi pa natapos magsalita si Chung Hyun ay bigla na lang itong napatigil dahil tumagos sa kanyang isang mata ang isang palaso. Dahil wala siyang kaalam-alam na sa likod pala ni Jin Chen ay hinanda na ni Uro ang kanyang pana para patahimikin ang bunganga ni Chung Hyun. Hindi lang doon dahil ang sundalo na nasa likod ni Chung Hyun ay tinamaan din ng palaso ni Uro at agad nahulog sa kanyang sinasakyan na kabayo. Natatawa pang sinabi ni Uro kay Chung Hyun na isa lang raw siyang kuneho. Ang lakas naman ng kanyang loob na sabihin na dapat silang makipaglaban para sa Tang Dynasty. Sabi din ni Buro na ang pagkamatay raw ng tao na ito ay isang kahihiyan dahil pagpunta niya sa kabilang buhay ay wala na siyang isang mata. Ang mga sundalo ng Tang nang kanilang nakita na ang kanilang general ay wala ng buhay ay hindi maalis ang kanilang tingin dito na hindi makapaniwala. Samantalang itong si Jin Chen ay kanyang inutusan ng kanyang isang sundalo na kinakailangan na niyang magmadali. Agad naman na naunawaan ng kanan na kamay ni Jin Chen ang inutos sa kanya ng kanyang general. Kaya agad niyang inutusan ang mga kasama niya na sundalo na ihanda ang kanilang mga palayok. Dahil sa ibinigay na utos ng kanan na kamay ni Jin Chen sa mga sundalo ay agad nilang hinanda ang kani-kanilang mga sandata, at sabay-sabay nilang hinagis ang kani-kanilang palayok papunta sa mga sundalo ng Tang na hindi pa rin makapaniwala sa biglaan na pagkamatay ng kanilang general. Dahil dito ay maririnig sa buong paligid ang sigaw ng mga sundalo ng Tang na isa-isang nawala ng buhay sa kamay ng hukbo ng Black Demon Cavalry. Ang isang sundalo ng Tang ay kahit nakabaon na sa kanyang leeg ang isang palayok ay pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na makabangon.
Ngunit nang kanyang iminulat ang kanyang mga mata ay laking gulat niya sa kanyang nakita sa kanyang itaas. Dahil nakita niya ang isang kabayo na tumalon sa kanyang itaas, at agad itong lumapag sa kanyang mukha. Ang ibang mga sundalo ng Tang ay walang awa na dinaanan ng mga kabayo ng hukbo ng Black Demon Cavalry. Balik naman tayo sa gilid ng pangpang, ay dito matagumpay na napatay ng hukbo ni Geryon ang sundalo ng Tang na umatake sa kanila. Kahit sila ay pagod na pagod sa walang tigil nilang laban ay sa bandang huli nagawa pa rin nilang maubos ang kanilang kalaban, at habang tinitingnan ni Geryon ang mga sundalo na kanyang napatay ay maririnig naman sa kanilang unahan ang malakas na yapak ng paa ng mga kabayo. Ang hukbo pala na dumating sa kanilang kinaroroonan ay ang hukbo ni Jin Chen na kakatapos palang maubos ang hukbo ng Tang na nakaabang sa kanila. Nang malinaw nang nakita ni Geryon ang bandila ng hukbo ay kanyang pinaalam sa kanyang mga kasama na sa wakas raw ay dumating na dito ang kanilang dakilang envoy. Nang nalaman ng kanyang mga kasama na dumating na ang kanilang dakilang envoy ay hindi mapigilan ng karamihan sa mga sundalo na makaramdam ng labis na tuwa dahil sa wakas ay makakaalis na sila dito. At maya-maya ay maririnig dito ang boses ng iilang mga sundalo na kinakailangan na raw nilang magmadali na sumakay ng barko. Dahil kung hindi ay mauubos sila dito ng hukbo ng Tang na humahabol sa kanila. Makalipas ang ilang mga sandali ay matagumpay na nga na nakaalis ang grupo ni Jin Chen sakay sa barko papunta sa timog. Ang mga sundalo ng Tang na humahabol sa kanila ay wala na lang ibang nagawa kung hindi tinitingnan sila sa gilid ng dagat na papaalis sa kanilang imperyo. Maging itong sundalo ng Goli ay nakapagpahinga na din sila ng maayos habang naglalayag at kanila din tinitingnan ang hukbo ng Tang na wala nang nagawa para makahabol sa kanila. Dito ay mas binilisan pa ng ibang mga sundalo ang kanilang pagsagwan sa barko upang mabilis silang makarating doon sa timog. Makikita ang lahat nilang mga barko na sabay-sabay silang naglakbay at ramdam din nila na sobrang ganda ng panahon ng kanilang paglalakbay. Sa loob naman ng barko ay dito mahimbing na natutulog ang bata, samantalang itong si Jin Chen ay hindi maalis ang kanyang tingin sa sanggol na iniwan sa kanya ng Emperor. Sabay kanyang tinanong ang pinuno ng mga guard na kung ano raw ba ang pangalan nitong batang Emperor. Sagot naman sa kanya ng pinuno ng mga guard na ang pangalan raw ng sanggol ay si Yulji. Matapos malaman ni Jin Chen ang pangalan ng sanggol ay muli na naman niyang tinanong ang pinuno ng mga guard na kung ano raw ba ang isa pang inutos sa kanya ng kamahalan. Ngunit sa tanong ni Jin Chen ay hindi nakapagsalita ang pinuno ng mga guard dahil hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Jin Chen. Kaya wala na lang ibang nagawa ang pinuno ng mga guard kung hindi kanyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang napansin ni Jin Chen na hindi makasagot sa kanyang katanungan ang pinuno ng mga guard ay kanya itong sinigawan. Ano raw ba ang problema? Nasaan raw talaga ang kanilang kamahalan? Pero mayroon lang kinuha ang pinuno ng mga guard sa loob ng kanyang damit, at agad niyang ibinigay kay Jin Chen ang liham galing sa Emperor, inutos raw ito sa kanya ng Emperor na ibigay ito kay Jin Chen. Dahil dito ay hindi maalis ang tingin ni Jin Chen sa liham na ibinigay sa kanya ng pinuno ng mga guard galing sa kanilang Emperor. Sabay muli niyang ibinigay ang sanggol sa babae na nag-aalaga nito para kanyang basahin ang liham, at nang kanya nang binuksan ang liham ay dito nalaman niya ang huling utos sa kanya ng Emperor, nakasaad dito na ipapaubaya na lang raw sa kanya ng Emperor ang sanggol at ang ibang mga nakaligtas sa digmaan, at maglakbay sila sa malayong lugar at mamuhay ng mapayapa. Iyon lang raw ang kanyang huling utos sa kanyang nakababatang kapatid at kanyang pamunuan ang natirang mga survivors sa kanilang imperyo at sila ay magsimulang muli sa ibang lugar. Matapos basahin ni Jin Chen ang liham galing sa Emperor ay malalim ang kanyang iniisip na hindi maalis ang kanyang tingin sa liham. Wala nang ang ibang nagawa si Jin Chen kung hindi hinawakan niya ng mahigpit ang huling liham ng Emperor at kanyang nasabi na ang tao raw na iyon ay kailanman hindi niya magawang tawagin na kapatid ng maayos, at ngayon ay tinawag niya ang kanyang sarili na kanyang nakakatandang kapatid at inutusan pa siya na tumakas sa hukbo ng Tang Dynasty. Sabay na tuon ang pansin ni Jin Chen sa pinuno ng mga guard at seryoso niya itong tinanong na kung ano na raw ba ang nangyari sa kanilang Pyongyang Fortress. Ngunit lumabas lang ang pawis sa mukha ng pinuno ng mga guard na nakaramdam ng takot, kaya muli na naman itong sinigawan ni Jin Chen na ipaliwanag raw niya sa kanya kung ano na raw ba ang totoong sitwasyon doon. Pero ang labis na ikinagulat ni Jin Chen dahil bigla na lang lumuhad sa kanyang harapan ang pinuno ng mga guard at nakikiusap na sana patayin na lang siya ni Jin Chen. Sa ginawang kilos ng pinuno ng mga guard ay natulala na lang itong si Jin Chen dahil kanyang napagtanto na tuluyan ang nawasak ang kanilang Pyongyang Fortress. Matapos ipinaliwanag ng pinuno ng mga guard ang totoong mga nangyari ay hindi niya mapigilan na tumulo ang kanyang mga luha na nakikiusap na sana patayin na lang siya ni Jin Chen.
Ngunit itong si Jinchen ay halos hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya matanggap na nawasak ang kanilang Pyongyang Fortress nang wala man lang siyang nagawa. Sabay tumingin siya sa lupain kung nasaan ang kanilang Pyongyang Fortress, at nanlaki na lang ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan, dahil nakita niya dito na dahan-dahan na sinunog ang kagubatan ng mga sundalo ng Tang. Nasabi na lang niya na sa 600 taon raw na pinamumunuan ng kanilang bansang Goryeo ang Pyongyang Fortress pero ngayon tuluyan na itong nawasak, at nanggagalaiti na lang si Jinchen sa mga nangyari dahil sa huli ay wala man lang siyang nagawa para pigilan ang pagkawasak ng kanilang bansa. Sa ilang sandali ay bigla na lang nagbago ang panahon sa gitna ng karagatan, at ito ay nagdulot para mawalan ng balanse si Jinchen dahil sa malaking alon na tumama sa kanilang barko na sinasakyan.